pinatunayan niyo talaga na ang mga Kapampangan hindi takot at maisog. So, ito na nga yung sinabi ko, galing pa doon sa simula pa lang, nung paglabas ko sa Leaders Forum, nakakapag ng maiso. Lahat ito, tayong lahat ngayon, ay kagagawan lamang ng isang tao. And who is responsible kung bakit tayo nandito ngayon? Nagsasama-sama at gusto mag-express ng mga sentiments natin. Sinabi ko yan, simula pa lang, wala sanang ganito kung maayos lang yung presidente natin. Pero, nagulat ako ngayon kasi walang mga dump truck, walang hindi nila kinaya yung mga Kapampangan. Tunay na mag-isang mga Kapampangan. Pumunta kami Dumaguete. Bigla na may mga dump truck. Simple lang naman yung hinihingi namin. Hindi naman siguro lahat ng tao o may tao sa mundong ito na tama lahat ng ginagawa. Yung gusto lang natin is the right to express ourselves. At yun na lang yung hinihingi natin, ayaw pa. Baka ang sunod niyan, hindi na tayo pwedeng huminga. Ano bang problema talaga ng... It's a very confusing administration. Actually, sa totoo lang. Hindi ko maintindihan yung mga kilos o mga ginagawa. Parang ako mayor ako ng Davao. Ako si Sebastian Duterte, mga hindi ako kilala ha. Ako yung mayor ng Davao. Ngayon, sandali lang, pagsalitain na naman ako. Ganito ako, local executive ako. Siyempre, alam ko yung concerns ng mga barangay namin, yung mga communities. Ang problema, dahil siguro, kasi nagsasalita nga ako, not really against, but I'm just pointing out, tinuturo ko lang naman yung mga kailangan ayusin. Kung tingin nyo against ako, hindi wala akong pakialam. If you take it, negatively, wala akong pakialam. Pero hindi pwede na hindi tayo magsalita. Hindi ito rule of a single person. It's demokrasya tayo. It is the rule of the majority. Hindi ibig sabihin na kung anong gusto mong mangyari o gawin mo, yun na yung mangyayari dyan. Kailangan mong pakinggan yung boses o ano yung mga sentimento talaga ng mga tao. And unfortunately now, that is not happening. How can you govern a state or a nation if you do not listen to the majority? Ang style nito, ewan ko lang, pero teorya ko lang. Palagay ko,
siguro, ang iniisip nila, kasi matagal to nag-upo yung pamilya nila eh. 20 years. More or less 20 years yan. Yung tatay niya, nagkaroon tayo ng authoritarian regime. Siguro, may gusto talaga to na maibalik yon. Kasi sa ginagawa nila ngayon, hawak nila lahat. Ito, mainstream media, wala na yan. Wala na yan. Lahat ng formula na ginagawa nila before, they are attempting to do it now. Noon, siguro, 1970s, magagawa mo yan. Walang social media, and you know, mga tao, medyo, mahirap yung connectivity. O ngayon, sinusubukan na naman nila ulit. Ang gusto niyan, monarkiya. Yung nagsimula talaga yan, yung hakbang ng maisog, pagkatapos no, people's initiative nila. Gusto nila ng charter change so that they can perpetuate their position hanggang sa kailan nila, sa mamatay na lang tayo lahat. Ayaw nang bumaba. Hindi, kaya nga, naiisip ko, talaga bang walang hiya? Na sobrang walang hiya talaga? O tanga? Kung gusto nila na sila lang, sabihin na natin, marami namang paraan yan. Kung gusto nilang ayaw bumaba, o gusto nila sa kanila pa rin yung susunod na maging presidente, kanilang manok. O di, magtrabaho ka. Bakit mo utukin yung mga tao, mapipirmahin mo, tapos magbibigay ka ng ayuda na may mukha nyo pa? That is also one reason kung bakit alam nyo nandito talaga ako. Because I do not agree yung traditional politics na I'm sorry kung maraming matatamaan. Ako, mayor man din ako. Diyan din yung picture ko. But it's time for us to move on. Hindi ibig sabihin, may bigas dyan, nandyan yung mukha mo sa kanya yan. Pera ng tao yan. Alam mo, lagi tayong nandito sa cycle na yan. Yung mga practices talaga ng Philippine politics. Picture-picture, kada may magbigay ng pera sa mga kailangan, may picture talaga nakaabot. Ipopost. Kunwari, sa kanya yung pera na yun, hindi naman talaga. Huwag na kayong maniwala sa ganon. Kailangan, we have to go beyond that. Pero, palagay ko ngayon, parang nahiya, nawala na yung mukha ni... Nahiya rin. Meron din palang hiya. Kasi yung picture, napakalaki before, ngayon, maliit na lang. Picture parang yun. Utang ina. Excuse me for my bibig ko. Ano lang yung expression na yun? It's a frustration actually. That's why. Dapat matap. Ito lang na talaga. Balikan ko sa People's Initiative. Utuin mo yung mga tao. Kasi yung takbo pa ng
May Senate hearing man yun. Senator Amy Marcos was there. Nakita talaga, may findings talaga na nangyari yun. Na niloloko nila yung mga tao. Sa dami mong problema and you know, the opportunity that you have being a head of state, president, you know, like a couple of people who are in the highest places in government, positions in government, ang dami mong pwedeng ayusin, but your unang-una mong priority is magpatagal lang ng wala pa ka magpakita ka naman ng kahit may ginawa ka lang. Wala talaga. Tingin nila, yung buhay ng Pilipino, ganun lang kadali. Na parang monarkiya talaga. Gusto ko, today, I will become the king. And this lady will become the queen. And all of, you know, nasa lahat ng baba namin, kontrolado namin. Sira ulo, putang. Tingin nyo ba normal yan? Kaya nga, either makapal talaga yung mukha mo na ayaw mo dumaan ng election. O tanga ka. Hindi ako nagsabi nun. Tapos ngayon, siyempre pumalag yun kami. May mga ibang probinsya din. Yung si Governor Hubahid ng Davao del Norte. So, nagparali sa doon. Anong ginawa ng mga gago? Sinuspende. Actually, I'm really surprised kung bakit hindi pa ako suspended ngayon. Hindi nila alam siguro tama ba, mali ba, tama ba. Pero okay lang din. I-suspend nila ako. Okay lang. Libre yun na bakasyon. Yung mga anak ko, papasayo ko, wala ko iisipin. Hindi na ako mag-take ng leave. Pero, rumors lang din naman yun. Sinuspende nila si Governor Hubahid pagkatapos ng pagpang ng maiso. Kasi, hindi, sa kanila, hindi pwede na magsalita ka. Hindi pwede na may ibang tama or may punto ka. Kailangan sila lang yung pwedeng, sila lang yung tama lagi. Saan yung utak nito mga to? Pumunta kami ng Bulacan, magpang ng maiso, nag-attempt sa Bulacan, hindi natuloy, ang dami nilang exhibition, gamit pa yung mga tao sa gobyerno. Sa Dumaguete, it was the same thing. Pumunta kami ng magpang ng maiso, andon, kasama si former President Rodrigo Roa Duterte, nilagyan nila ng mga truck yung park kung saan dapat yung demonstration. So, bakit ganun ba kasupot talaga yung mga galawan ng mga to? Hindi na lang pwedeng hayaan na lang. Maglaro lang kayo ng patas. Sumatotal, wala man talagang masasaiyo ang lahat nitong mundong ito. Walang ganun. Walang ganun. Eh, kung sabihin mo, napakagaling mo, may isa talaga, dalawang tao dyan na will disagree with you. And hindi pumapasok sa
utak nila. Kaya nga, hindi ko sobrang extreme yung thought process ng mga tao na ito. Pagkatapos lumagete, so kailangan naming lumabas, lumipat, yung mga tao naglakad papunta sa ibang part kung saan tinuloy yung demonstration. So pahihirapan ka talaga nito nila. Pagkatapos naman, yung malala sa Tacloban, ginawa nila, naglagay pa rin ng ano. Bako, kursil. Tingin ko lang masadong may insecurity itong administration na ito. Kasi kung if you are really confident with what you are doing, ano yung trabaho mo at sa mga ginagawa mo, maayos ka naman. So, bakit mo pipigilan yung mga ganitong klaseng activities? Wala naman, ito hard lang. Nagsasalita lang naman, and it is our constitutional right to express ourselves. Yes. Siguro may ano yan. Ewan ko lang, hindi ko lang talaga alam. Kasi hindi rin naman talaga itong si BBM, yung klase ng presidente na he will address, like current issues. Napansin ko lang, pinipili niya lang. And it's, a lot of this, itong nangyari dito, alam ko yan, mayor ako. Isipin na lang natin, nasa isang barangay, may nangyayari na ganito. Then, it will be my responsibility and part of my job. Kung tatanungin ko, what is the problem? Paano natin ayusin yung problema na yan? Paano natin para matapos na lahat at mapayapa tayo ang lahat? Pero wala akong makitang attempt talaga from this administration na gawin yun. All they do, pagkatapos ito, marami na naman yung mangyayari sa Davao. Katulad nung, ito talaga. Ako, mayor ako. Ayaw ko yung mga tao sa Davao, bangag. Ayaw ko ng drugs, di ba? Ayaw ko ng mga tao na kumakain ng sabong, ano dyan. So, wala naman talaga. Sinabi ko, I declare war on drugs. This city is against drugs. O anong ginawa nila? Nirelieve nila 36 ka pulis. Wala naman ako inutusan. Tanga talaga. Kaya nga, sobrang, it's really confusing. Hindi naman masama yung intention ko na siguro masama kung involved ka in illegal drugs. But, for the people na ayaw nila na kumain ng sapo yung anak nila, yung kapatid nila, ayaw nila mag-shrink yung utak. Bakit? Why is it an issue for them? Itong DILG. Bakit ang dami yung maniobra para pakialam niyo ba kung yan yung platform ng Davao City? Ayaw namin talaga ng droga. What? So, does it mean that you are supporting illegal drugs? The declaration on war on drugs is because I am concerned of the welfare of the Davaoenos. Tapos gusto nilang barahin, is ulo.
Ang daming, tapos, eto pa, ang nangyari doon, ang ginawa nila kang sa property ni Pastor Kibuloy, this is a very recent one. Makinig kayo. Tama talaga. Yan ang wala talaga sa Pilipinas, hustisya. Mr. President, pakinggan mo yung mga tao mo. Oh, kanino kagagawan to? Huwag niyo sabihin, original ko ito. Huwag niyo sabihin ako. Huwag niyo sabihin yung GPNP. Tatlong rehiyon ng mga police andon just to apprehend one person. Excessive show of force talaga. What? Are you trying to intimidate us? Mahiya naman kayo, tangina nyo. Ang mga tao na naglagay sa inyo dyan. Bakit nga mo na inabot ko ba? Hindi nag-resign. Ihulog natin sa ilong. Tapos ngayon, ang ginawa nila, imagine this. Pagkatapos ng mangyari yun, hindi siguro nila nakuha yung gusto nila, nirelieve nila yung mga pulis na sila rin naman nag-utos. Sira ulo talaga. Wala na sa katinuan. Kinontradict lang nila yung kagagawa nila. Kinokontradict lang talaga nila sarili nila. Kasi papalabas nila, wala naman talaga itong ginagawa itong administration na to. Alam nyo saan magaling ito? PR lang. Lagi na kasi hawak din na sa mainstream media. Lagi din, gusto nilang utuin yung sarili nila na everything is alright and walang problema. Yan lang talaga. O, sige. Tapos gusto pa na ngayon, gusto pa ng gulo with China. Sila na lang. Pwede ka naman, you can approach, the best way to approach, especially pag territorial conflict, is through diplomacy talaga yan. Sino pa naman gusto nga makipagpatayan ka dyan? Siya lang, siya. Nagsalita na ngayon dito, kanina. Nandito yung, di ba, yung fisherman natin na,
galing na sa kanya, sa sarili nilang press conference at sinabi sa mukha nila talaga na noon, nakakapagpangisda pa sila doon, ngayon, mas nahihirapan sila. Huwag niyo sabihin, payat yun. Kailangan may naalala lang ako. Buti pa kayo, mga ordinaryong Pilipino, mga Kapampangan at saka yung mga dumayo dito. Hindi kayo takot. Pero, tingnan natin yung Congress natin ngayon at yung Senado. Magkadugo na. May maisog ba? Wala. Ni isa, wala. Sabagay, may legislatura, mukhang pera talaga yung mga yan. Talawan. Ah. May kinamaan nun. Sana wag lang sila magaling kasi totoo naman. Ang pera, di siguro lahat, pero mukhang pera yan. Kasi power, the legislative body is the power of the purse. Diyan dumadaan lahat ng pera. So, lahat ngayon, soft projects, katulad ng isang, may video, sa Davao, sa Digos, may binigay na ayuda, kinuha ng barangay yung 8,000, binigay doon sa recipient is only 2,000. So, you know, pag soft projects talaga, mabilis lang yan. And they are all funneling the budget on soft projects. So, kayo na bahala mag-isip mo ano yan. Ikaw, Bongo. Kumpare ta ka. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga napawin nyo, nagboto kami sa imuha po. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Sa totoo lang, ako, yung iniidolo ko talagang senador, si Miriam Defensor Secretary. Korean hiskot lang kasi wala na yung tao, pero iniidolo ko to yun. Yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nito si Risa Contiveros kaysa ni Bong. Kasi ever since talaga, nasa previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan at di talaga natatakot yan. Pero, you know, maglalagay tayo ng mga you have time pa rin. Bong, na kahit you have time to redeem yourselves. Kaya tang ipakita sa mua that you will stand by the Filipino people. Show your love, yung pagmamahal mo sa bansa na mas umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao ngayon. Bawi ka, Bong! Ikaw ba naman, pramisan ka ng 20 pesos na bigas? Typical na ano talaga, textbook na scam. Alam mo, ano talaga, pangloloko na talaga. Abuse of authority,
lahat ng pinapakita ng administrasyon na to is not a good example, you know, for our current leaders and our future leaders. Kung yan yung pinapakita na ugali, kultura, you know, ways of handling government, kawawa naman yung Pilipinas na. Kawawa naman. Sana naman matapos na itong mga yung practices ng mga trapo talaga. Nakakapagod na rin. Sa tagal na panahon, yung problema talaga ng Pilipinas, alam niyo, corruption talaga. Corruption talaga. Magandang gawin, naiisip ko, ibalik mo yung death penalty, kasama mo yung corruption, plunder, bribery. Tingnan natin kung may tatakbo ba dyan sa Congress at Senado na yan. Kung nakikita nga, mga elected officials, ikaw yung boses ng tao, and you're in a national position, you should be saying something. Especially when it's very clear, kitang-kita na ng lahat, you know, the atrocities of what the administration is doing. You should say something. Wala, di tayo na lang. Kaya pa? Hindi ako naniniwala na hindi kaya talaga ng Pilipino. Kailangan na talaga may faith lang kayo, may paniniwala lang kayo na maiangat talaga natin yung bansa natin. Kasi kung hindi, wala sana tayo ngayon dito. Kasi mas gusto pa natin na mas maganda pa talaga ang kinabukasan para sa atin natin, sa bawat Pilipino. And thank you for being with me tonight dito sa Pampanga, sa Hambang ng Palisay. Maybe soon, you know, yung mga anak natin, yung mga our grandkids, yung mga apo natin, they will be living in a better Philippines. Mas maganda, mas maayos, mas maligaya na Pilipinas. So, salamat for being with us sa Hambang ng Maisog. Ituloy nyo lang. We share the same sentiments. Gusto natin ng maayos na kinabukasan at may seguridad para sa mga susunod sa atin. The future generation. Yun talaga yung mahalaga. Someday, hindi na nila pagdaanan pa yung mga dinadaanan natin yan. We should give them, you know, better problems than what we have now. And I think that is the ultimate goal and our ultimate responsibility as parents and as elders sa bansang ito. So, kailangan sama-sama talaga tayo, united tayo with one cause na at isang paniniwala na makakamit natin mas maliwanag, mas progresibo, magandang Pilipinas pagdating ng panahon. Ako, nagkakaroon lang din ako ng pag-asa dahil nandyan din kayo. Hindi rin kayo, huwag kayo mawawalan ng pag-asa.
Yan. Ah. Because as it seems now, nobody is, kundi tayo lang mga tao na nandito sa mga Hey, break. So we will fight for that. No one, sa nakikita ko, sa politika ng Pilipinas ngayon, takot lahat, kayo lang yung maiso. Magandang gabi sa inyong lahat, at mabuhay kayong lahat. Thank you. God bless you.